Mayo 10, 2025. Binuksan ng umaakyat ang mga mata niya sa taas na 6,000 at 100 talampakan sa North Cascades, Washington. Hindi niya alam, pero 3.5 oras na siyang walang malay sa malamig at nagiyelong nyebe. Basag ang bunggo niya, bali ang tadyang, at may likidong tumutulo sa tainga. Tumingala siya at nakita ang mga katawan ng mga kasamahan niyang umakyat. Nakapulupot sa kanya ang mga lubid at nagkalat sa paligid nila ang mga helmet at kagamitan. Sinabi pa lang ng isa sa kanila sa asawa niya na mahal niya ito bago umalis noong umaga. Tinawag niya ang kanilang mga pangalan pero walang tumugon. Ang sumunod ay halos di ka pa ni paniwala. Maligayang pagdating sa extreme. Noong ika-10 ng Mayo, 2025 apat na magkaibigan ang umalis sa isang paradahan malapit sa SR20 sa North Cascades ng Washington bandang alas 6:10 ng umaga. Ang target nila noong araw na iyon ay ang North Early Winter Spire, isang bundok na may taas na 7,700 at 60 talampakan mula sa antas ng dagat na may humigit kumulang 1,000 talampakang technical na pader para akyatin mula sa lambak. Matatagpuan ito mga 16 na milya sa kanluran ng maliit na bayan na Mazama. Pinamunuan ni Vishnu Irigireddy ang isa sa mga team na yon. 48 taong gulang na tubong India, itinaguyod ni Vishnu ang kanyang karera mula sa simula hanggang maging vice-presidente ng engineering sa Fluke Corporation sa Everett, Washington. Mahusay siyang team leader na mahilig sa pag-akyat at maraming taon na niya itong ginagawa. Madalas niyang ikwento sa kanyang mga katrabaho ang tungkol sa pag-akyat. Si Vishnu ang tinatawag ng grupo kapag kailangan na magbabasa ng ruta, susuri ng kondisyon o gagawa ng desisyon sa ilalim ng matinding tensyon. Kapantay niya sa karanasan si Tim Wen, isang 63 taong gulang na Vietnamese-American mula Renton, Washington. Tahimik at maasahan siya. Alam kung ano ang dapat gawin ng hindi nagyayabang. Kasama si Vishnu, kumpleto na ang grupo sa lahat ng karanasan sa bundok. Madalas silang magkasamang umaakyat noon at aktibo sa social platform ng mga mountaineer. Yung dalawang lalaki, hindi eksperto pero hindi rin baguhan. Si Alex Martinenko, 36 na taong gulang ay isang Ukranyano na lumipat sa Pacific Northwest kasama ang asawang si Olga para tuparin ang kanilang pangarap. Mga 1 taon pa lang bago ang Sabadong iyon mula nang magsimula siya sa teknikal na pag-akyat. Bago umalis nung umaga, sinabi niya kay Olga, "Magandang gabi, mahal kita." At sa huli, si Anton Telik, isang 38 taong gulang na software engineer mula sa Seattle. May 13 taon siyang hiking experience, pero mas kaunti sa pag-akyat gamit ang lubid. Pero akala niya nasa mabubuting kamay siya. Ang 4 na lalaki ay miyembro ng Paddle Outdoor Adventurers, isang hiking at climbing group. Sa papel, halos wala silang pagkakapareho, magkakaiba ng edad, magkakaibang bansa, magkakaibang propesyon. Pero alam mo naman kung paano sa ilang grupo ng magkakaibigan. Nagkikita kayo at sa pagdaan ng panahon parang nawawala na lang ang mga taon at pinagmulan. Ganon yon. Nakikita sila tuwing weekend para makalimot sa trabaho, sa buhay at sa mga responsibilidad at tumambay lang ng makakasama. Nakasubok na sila noon ng mga lokal na akyat, unti-unting sumabak sa mas mahirap na ruta at nabuo ang uri ng tiwalang makukuha mo lang kapag magkakataling lubid kayo sa isang pader ng bato. Isa lang itong weekend trip nila para magpahinga, magkumustahan at subukan ang bagong ruta. Pinili nila ang Sabado para makauwi bago maggabi at makasama ang pamilya sa araw ng mga ina kinabukasan. Alas 6:10 ng umaga, sinuot nila ang backpack at nagsimulang umakyat sa dilim. Ang bundok ay 7,760 talampakan taas mula sa dagat, ngunit hindi nila aakyatin lahat yon ng patayo. Nagsisimula ang ruta sa matinding pag-akyat sa nyebeng lambak bago marating ang paanan ng bundok. Ang totoong pag-akyat ay nagsisimula sa isang lugar na tinatawag na Early Winter Couloir. Ito ay isang matalim at makitid na daanan ng yelo at bato na diretso paakyat sa napakalaking 1,000 at 100 talampakang patayong pader diretso paakyat sa tuktok. Ang plano ng araw na yon ay akyatin ang pader na ito bilang 2 pangkat na magkakatalian sa lubid. Gagalaw ang bawat grupo ng magkakatali, may aabante at may hahawak sa lubid para agad masagip ang madudulas nilang kasama. Bago magsimula ang pag-akyat, agad nang may mga problemang hinarap ang grupo. May isang climber na dumating na suot ang Alpine Touring Ski Boots imbes na mountaineering boots. Parang dumating ka sa isang marathon na ang suot mo ay sapatos na pang-tennis. Wala ring sapat na jacket laban sa lamig sa mas mataas na lugar. Maliit lang ang mga problemang ito kaya nagpasya silang umakyat bago sumikat ang araw at uminit ang yelo.
Kung makababa sila agad, di na mahalaga ito. Pero noong araw na yon ang pinakamasamang piliin para sa mabilisang akyat. Kita mo, may particular na babala ang guidebook para sa rutang ito. Hindi dapat subukan ang rutang ito kapag mainit ang panahon. Ang freezing level ay dapat dilalampas sa 5,000 talampakan. Ang pagiging posible ng buong rutang ito ay nakadepende sa malamig at nagyelong nyebe na magsisilbing kapit ng iyong crampons at nagyelong yelo na tatanggap sa mga metal na anchor na kinakapitan ng iyong lubid. Kapag mas mataas sa freezing point ang temperatura, lumalambot at nababasa ang nyebe. Nasisira ang yelo at mga anchor, ang kagamitang literal na nakasabit ang buhay mo rito ay nagiging hindi na mapagkakatiwalaan. Sa kasamaang palad, mainit ang araw nung ika-10 ng Mayo, 2025. Ang huling temperatura na mas mababa sa pagyeyelo sa taas na yon ay 55 oras nang nakalipas. Umabot ng 53 degrees ang temperatura noong nakaraang hapon at habang umaakyat, ang temperatura ay nasa pagitan ng 40 at 45 degrees buong araw. Malambot at basa ang nyebe sa ilalim ng kanilang mga bota. Madulas ang mga bato dahil sa tubig at ang mga ice screw na dala nila para ipihit sa matigas na nagyelong yelo bilang mga angkla ay nahuhugot agad sa malambot na yelo bago pa sila makarating sa gitna ng akyat. Pagsapit ng tanghali noong Mayo, 10 malayo pa rin ang 4 na lalaki sa kanilang destinasyon. Dahil sa malambot na nyebe at basang bato, bumagal sila at kahit 6 na oras na silang umaakyat, hindi pa rin nila makita ang tuktok. Seryosong problema ito dahil ang inirerekomendang oras ng pagbalik sa mga rutang ganito ay mula tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Habang malamig pa sa umaga, matibay ang nyebe sa bundok at matatag ang mga pang-angkla. Pero pagsapit ng hapon, natutunaw ang nyebe dahil sa init kaya mas delikado ang pagbaba. Nagpatuloy pa ring umakyat sina Anton at iba pa. Hindi ko talaga alam kung bakit. Pagkatapos ng ilang oras sa bundok at tanaw na ang tuktok, parang pagtataksil ng umatras matapos ang lahat ng pagod at oras na ginugol. Kapag nadadala ka ng bugso ng damdamin, madali mong ma-justify ang panganib. Sasabihin mo na lang, sige, magandang kwento ito para sa mga apo balang araw. Matagal din silang umakyat sa kulwar. Mahirap ipaliwanag pero may kakaibang kapayapaan kang mararamdaman sa katahimikan ng magandang bundok. Ang natitirang bahagi ng mundo ay unti-unting nawawala sa iyong isipan. Di mo iniintindi ang trabaho o stress sa araw-araw. Tanging tunog sa bundok ay ang kaluskos ng krampon sa yelo at ritmo ng paghinga nila habang umaakyat. Pagsapit ng 5:30 ng hapon matapos ang 11 oras ng paglalakad at pag-akyat, sa wakas ay nakarating sila sa isang pahingahan na tinatawag na notch sa tinatayang 7,400 talampakan. Lampas na sila sa mga 900 talampakan ng pader na yon. Ang tunay na tuktok na nais nilang abutin ay 200 talampakang patayo lang sa taas nila. Parang wala lang ang distansya, di ba? Mas maikli pa yan sa isang block. Sa technical na alpine climbing, ang huling 200 talampakan ang pinakamahirap akyatin noong araw na yon. Dahil sila ay lubos na lantad sa isang bukas at patayong pader. Walang nasa ibaba kundi hangin at ang kular na dinaanan paakyat. Sa mainit at basang kondisyon, kapag pagod na ang mga braso at malambot ang nyebe na di mahawakan ng krampon, pwedeng tumagal ng 2-3 oras ang 200 talampakang yon. Pero wala na silang 2 o 3 oras. Nagsisimula ng umulan ng nyebe, madilim na, at may pangako pa silang dapat tuparin para sa araw ng mga ina pag-uwi nila. Ayaw mong subukan kung ano ang maari mangyari sa'yo kapag bumaba ka sa isang seryosong alpine na ruta pagkatapos ng dilim. Dahil sa karanasan ni Vishnu, hindi sila nagkamali at nagpa siyang umatras na sa notch bago makarating sa tuktok. Sa huli, walang saysay umabot sa tuktok kung hindi ka rin makakababa. Gusto nilang mabuhay para may kwento nila ang karanasan nila sa mga apo. 2 paraan silang makababa. Pwede silang tumawid papunta sa kanlurang bahagi ng bundok, sa likod na bahagi kung saan may mga naunang grupo ng umaakyat na naglagay na ng mga bolt. May mga nakapirming anchor station sa bato. Parang may nakahanda ng hagdan, mag-clip in, mag-rappel, hanapin ang next station, mag-clip in ulit hanggang makarating sa baba. O kaya naman, pwede silang bumaba diretso sa early winter couloir, yung mismong matarik at basang lagusan sa bundok na inakyat nila ng 11 oras paakyat. Mabilis ang desisyon. 2 araw bago ang akyat, napag-usapan na nila kung saan bababa at napagdesisyunan nilang dumaan sa early winter couloir. Madaling maintindihan kung bakit. Kabisado at nakita na nila ang lugar kaya wala nang sorpresa.
Bago sila magsimulang bumaba, may isang matalinong bagay silang ginawa. Nagpadala sila ng mensahe sa InReach satellite communicator sa kaibigan sa bahay. Narito ang aming GPS position, bababa na kami. Para lang sigurado. At dito nagsisimula ang totoong kwento. Ang pagbaba sa seryosong alpine na ruta ay hindi gaya ng pagbalik sa dinaanan. Hindi lang basta pababa, kundi nagrarapel din ang mga umaakyat. Ang isang umaakyat ay kailangang ipasok muna ang lubid sa isang angkor na nakakabit sa pader sa itaas nila. Pagkatapos ay aatras siya at magpapababa sa sarili sa ere, kinokontrol ang bilis gamit ang isang friction device na nakakabit sa kanilang harness. Pagdating sa dulo ng lubid, titigil sila, maghahanap ng pwesto sa bato, gagawa ng bagong angkor, hihilahin pababa ang lubid mula itaas, ipapasok ito sa bagong angkor at uulitin ang proseso. Rappel ng rappel, anchor ng anchor, hanggang sa makarating sa ibaba. Dahil gumagabi na, nagsama-sama sina Anton at ang iba pa bilang isang team na binubuo ng 4. Nauubos na ang oras at kung hiwalay pa rin ang dalawang team, kailangan nilang gumawa at mag-manage ng tigisang angkor at set ng lubid sa bawat hintuan. Matatagalan sila. Sa pagsasama, pwedeng mag-rappel pababa ang 4 gamit ang isang lubid at anchor point sa bawat hintuan. Mas mabilis ito ng husto pero may kasamang nakakatakot na panganib. Ipinapapusta mo ang buhay ng 4 sa iisang puntong kapag pumalya, lahat ay damay. Kung bumigay ang iisang angkla na yon, lahat ay babagsak kasama nito. Nagsimula silang mag-rappel pababa gamit ang parehong lubid na ginamit nila sa pag-akyat. Masyadong kinis ng unang 3 rappel kaya malamang iniisip na marahil ni Anton ang pag-uwi. Sa ika-4 na rappel, ang unang bumaba ay umabot sa dulo ng lubid, naghahanap ng mahahawakan sa pader ng bato para makababa pa, ngunit wala siyang nakita. Ang bato ay sobrang kinis. Hindi sila makahanap ng kahit isang ligtas na lugar para pagkapitan ng kanilang kagamitan. Walang kahit anong bahagi na pwedeng ikabit ang sling. Isa sa 3 lalaki ang nagrapel pababa para maghanap kasama si Anton, pero wala silang nakita. Di tinukoy sa ulat kung sino siya, pero malamang si Vishnu yon dahil siya ang may pinakamaraming karanasan. Isipin mo kung kaya mo. 2 pagod na lalaki ang nakatayo sa halos dilim, may mga headlamp na naglalabas ng ilaw sa basang granite, mabilis na hinahaplos at sinusuri ang bato, naghahanap ng pwedeng pagkapitan ng tali. Kailangan ng angkla sa bawat rappel dahil kung wala ito, hindi ka makakababa. Unti-unting nanunuot ang lamig sa kanilang balat. Nauubos na ang oras. Kailangan nilang makahanap ng paraan para makababa mula sa bahaging ito ng bundok. Bumaba si Tim para sumali sa paghahanap sa kabila ng pader nang mahawakan niya ang isang pamilyar na bagay sa madilim. Isa itong piten, isang metal na spike na kasing laki ng malaking pako na ginagamit ng mga umaakyat bilang anchor point. Itong isa ay inilagay ng hindi kilalang grupo ng mga umaakyat at iniwan doon. Luma na ito, kupas at kalawangin. Walang nakakaalam kung gaano na ito katagal inilagay doon o kung gaano ito kalalim nakabaon sa bato. Matapos ipagkait ng pader ang lahat ng kailangan nila, ang kalawangin na piton ay naging parang kaligtasan. Nagsama-sama silang 4, naglagay ng 2 sling at isang laking karabinir sa butas ng piton. Ligtas na bumaba ang unang umakyat. Ganun din ang pangalawa. Ang pangatlo ay pababa na sa bato nang mangyari ito. Isang saglit, maingat siyang bumababa sa bato, ang bigat niya ay nakasalalay sa lubid kung saan ang piton ay basta nga lang natanggal sa bato, parang maluwag na pako na dumudulas palabas ng butas na wala ng kapit. Walang babala at dahil nakakabit sa parehong lubid at angkor ang 4 na lalaki, nahila niya pababa ang lahat ng kasama niya. Sa isang iglap, ang 4 na umaakyat ay dumudulas, gumugulong, kumakampay at bumabangga sa nyebe at bato na mga 400 hanggang 500 talampakan pa. Hanggang sa bigla silang huminto sa ibaba ng bangin na ilang oras nilang inakyat. Pagkatapos, katahimikan. Talagang nakakakilabot na katahimikan. Mga 10:00 ng gabi, nagising si Anton at hindi sakit ang una niyang naramdaman. Milamig siya ng husto, halos di makayanan ang lamig. Sumasakit ang ulo niya na parang pinupukpok. Hinawakan niya ang muka at naramdaman ang lagkit at basa. Mula sa tadyang, kumalat ang matinding sakit sa katawan. Gagana pa kaya ang mga binti niya? Wala siyang ideya. Tinawag niya ang mga kaibigan niya, Vishnu, Tim, Alex, gumising kayo.
Inuga niya ang mga lubid na nakapulupot sa kanya, naghihintay ng ungol, hininga, mura, kahit ano. Walang kahit ano. Si Anton ay sugatan matapos mahulog ng 400 talampakan sa isang liblib na bundok at mawala ang 3 niyang kaibigan. Walang headlamp, walang kaibigang buhay pa sa malapit. Hindi niya masabi sa mundo na kailangan niya ng tulong. Hindi siya nakabitin, pero hindi rin siya nakalapag sa isang patag at ligtas na usli ng bato. Nakahiga siya ng patagilid sa matarik at madulas na bahagi ng malalim at mabigat na nyebe. Ito lang ang pumipigil sa kanya na mas dumausdos pa pababa ng bundok. Lubos at nakakatakot ang katahimikan. Dahil nakulong sila sa loob ng napakalaking lagusan ng bato, nilamon ng bundok ang bawat tunog. Nang sumigaw si Anton sa dilim at walang sumagot, napagtanto niyang kahit gaano pa siya kalakas sumigaw, walang makakarinig sa kanya. Walang dumadaang mga hiker, walang mga umaakyat sa gabi, at masyadong malayo ang highway. Kung sisigaw siya, lulunukin lang ng bundok ang tunog. Para mabuhay, iisa lang ang kanyang pagpipilian. Kailangan niyang makawala kahit papaano makatayo at bumaba ng bundok. Kadalasan, ang mga tao sa ganitong sitwasyon ay hihiga at hahayaan na lang na kunin sila ng hypothermia. Ang ginawa ni Anton ay halos hindi kapani-paniwala. Tumayo siya. Di niya alam kung kakayanin ng binti niya, pero bahagya naman kinaya. Hinagilap niya ang mga debris sa dilim hanggang sa makakita siya ng metal na pikong parang maliit na palakol na para sa nagyeyelong lupa. Sa madaling salita, isang spike na hawak kamay na pwede niyang ibaon sa matigas na yelo para hilahin ang sarili niya paabante. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sa tulong lang ng grabidad at kung anumang natitirang pagpupumilit ng katawan niyang mabuhay, nagsimulang gumalaw si Anton. Walang palatandaan o ilaw sa lugar na kanyang kinahulugan dahil hindi ito markadong daan. Iyon ay mabagsik na kabundukan, salit-salitan ang matarik na nyebe at mga maluluwag na bato. At tandaan, 10:00 ng gabi ito. Kaya sobrang dilim nun. Wala siyang ideya kung nasaan siya eksakto, pero alam niyang sigurado na nasa ibaba ang kalsada. Patuloy lang sa pagbaba at sa huli ay aabot din siya sa sahig ng lambak kung saan dumadaan ang SR-20. Hindi siya nag-navigate, sinunod lang niya ang lohika. Isipin mo rin ang aktual niyang posisyon sa bundok na ito. Hindi siya basta-basta makakatayo at makakalakad, sobrang tarik ng dalisdis at sobrang wasak na ng katawan niya. Wala siyang lubid pang baba. Sa halip, hinarap niya ang bundok, idini ng dibdib sa nagyayilong nyebe para mapanatiling mababa ang sentro ng grabidad. Gamit ang ice tool na nakuha niya sa mga labi, halos gumapang siya paatras pababa ng bangin. Itutusok niya ang matalim na bakal na pik sa yelo sa itaas niya, ibababa ng ilang pulgada ang kanyang mga paa, susubukin kung kakayanin ng bigat niya at pagkatapos ay huhugutin muli ang tool para ulitin ang proseso paulit-ulit pababa ng pababa. Kahit natapos na ang matarik na nyebe at naging mas patag ang bundok habang papasok siya sa bahaging may mga puno, hindi pa rin ito naging madali. Walang daang malakaran. Kailangan niyang hilahin ang sarili sa matutulis na bato at sumuray-suray ng halos walang makita sa makakapal na palumpong at natumbang kahoy. Nilabanan niya ang lupain na iyon buong magdamag. Bandang 7:00 ng umaga ng linggo, sa wakas ay nakita niya ang patag at kulay abong guhit ng SR-20 na humahati sa mga puno. Hindi pa niya alam noon, pero sa loob ng 8 oras na iyon, bumaba siya at kinaladkad ang wasak niyang katawan sa halos 3/4 na milya ng mabagsik na kagubat ang Alpine. Sa kalagayan niya noon, tunay na lampas tao yon. Pagdating ni Anton sa sasakyan, bitbit niya ang wasak na katawan at mabigat na isip. Kinuha niya ang susi ng kotse mula sa bulsang may zipper sa kanyang katawan, sanay na siyang itago ito roon. Papasok na sana siya para magmaneho nang bigla niyang mapansin ang isang bagay na halos napasigaw siya sa inis. Paano nangyari? Wala nang hangin ang gulong niya. Sa halos lahat ng ibang kwento, dito na bumibigay ang nakaligtas. Umupo sila sa bumper, pumikit at hinayaang tapusin ng hypothermia ang lahat. Nagawa ni Anton buksan ang trunk ng kotse, hanapin ang jack at spare at sa kabila ng nagilong mga kamay, napalitan niya ang gulong. Umupo siya sa pwesto ng driver, pinihit ang susi at nagmaneho para humingi ng tulong. Ang traumatic brain injury ay labis nakaapekto sa kanyang pagtantiya ng espasyo. Automatikong bumalik sa kanilang bahay sa Seattle ang nalilitong isipan niya.
Kaya imbes na magmaneho ng 15 milya papuntang silangan patungo sa bayan ng Mazama kung saan makakakuha siya ng agarang tulong, nagmaneho pa siya ng 40 milya papuntang Kanluran. Hindi niya alam na mali ang landas niya at walang magtutuwid sa kanya. Minsan, nawalan siya ng focus at halos bumangga ang kotse sa konkretong tulay. Hindi man lang natinag si Anton. Parang pasahero na lang siya sa katawang unti-unting sumusuko. Inayos niya ang manibela at nagpatuloy magmaneho. Ginagawa niya lang ang mga bagay ng parang wala sa loob. Mga 7:30 ng umaga, nakita na niya ang mga ilaw ng Seattle City Light sa maliit na bayan ng New Harlem. Isa ito sa ilang natitirang payphone sa Washington. Nagparada siya, nakahanap ng telepono at tumawag sa 911. Pagkakonekta ng tawag, agad siyang nagsorry sa dispatcher dahil sa kanyang boses. Pagkatapos ay sinabi niya, bumagsak ang buong team ko. Bugbog na bugbog ang muka ko. Ang mga kamay at tadyang ko. Hirap na hirap akong huminga. Pero ayos lang naman ako. Ibig kong sabihin, hindi ko kailangan ng agarang tulong. May bitak sa bungo, bali ang tadyang at posibleng internal na pagdurugo ang lalaki pero hindi niya iniisip na kailangan niya agad ng medical na tulong. Maaring mukhang hindi ka panipaniwala o tila kabayanihan pero iyon ang malinaw na patunay kung gaano kalapit si Anton sa pagpanaw. Alam mo ba, matapos ang malubhang pinsala sa ulo, may fenomena na tinatawag na lucid interval. Nakakatakot ito dahil mukhang maayos ang pasyente kahit may pagdurugo sa loob na unti-unting nagpapataas ng presyon sa loob ng ulo na kalaunay magpapabagsak sa pasyente. Hindi nagpapakatatag o nagiging bayani si Anton. Ang utak niya ay tila pinoprotektahan siya mula sa katotohanan ng unti-unti na siyang namamatay dahil sa matinding pagkabigla. Pagdating ng tulong sa Seattle City Light, hindi nila nakita ang lalaking mukhang ayos lang sa tawag. Natagpuan nila ang isang lalaking may duguan at may pasa ang muka, may malinaw na likidong tumutulo sa tainga, palatandaan ng bali sa base ng bungo. Agad siyang inilipad sa Harbor View Medical Center kung saan nalaman ang tindi ng kanyang pinsala. Si Anton ay nagtamo ng matinding epidural hematoma. Isang pumutok na arterya ang nagbomba ng dugo sa makitid na espasyo sa pagitan ng kanyang otak at bungo at ang presyon sa loob ng kanyang ulo ay sobrang tindi na nararamdaman ito. Pisikal nitong itinutulak ang kanyang otak palayo sa gitna. Ilang minuto na lang at tiyak na ang kanyang kamatayan. Kinailangan siyang ilagay ng mga doktor sa medical na coma para mapatigil ang pagdurugo bago mga emerhensyang operasyon. Si Anton ay ilang araw na nasa bingit ng kamatayan, ngunit nalampasan niya ito. 6 na araw siyang nagpagaling sa Harbor View bago pinalabas para sa karagdagang gamutan. Siya lang ang natirang buhay. Nang kaya na niya magsalita, nakipag-usap siya sa mga investigador ng Forest Service para pag-usapan ang nangyari. At agad na naging malinaw na ang nangyari doon ay kwento tungkol sa kung ano ang nangyayari sa isipan ng tao kapag nagsama-sama ang pagod, tiwala at presyo ng oras sa maling pagkakataon. Una, magkaibigan ng 4 na umaakyat. Kapag magkasama kayo sa bundok at nakatali, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ko sa iyo ang buhay ko. Pagkatapos ng taon ng pagkakaibigan at 11 oras na matinding atyat, ilang ulit nang napatunayan ang tiwalang iyon. Nang makita nila ang kalawangin na piton, walang nagsalita, hindi dahil sa kapabayaan kundi sa tiwala. Sa madaling salita, inisip nila, tiningnan na niya yon. Alam niya kung ano ang itsura ng maayos na angkor. Kung hindi yon ayos, magsasabi siya. Partikular na sinabi ni Anton sa mga investigador na inakala niyang sina Tim o Vishnu na mas may karanasan ang nagsuri nito. Madali lang umupo sa mainit at ligtas na kwarto at sabihing sana na iligtas sila kung na-double check lang ang angkor na yon. Pero hindi nito kinikilala ang tunay na sitwasyon sa pader na yon. 11 oras na silang nakikipaglaban sa grabidad, bugbog na ang kanilang mga katawan, bumubuhos ang nyebe at papalapit na ang dilim. Ang nag-iisang kalawangin na pito na yon, sa sandaling, yon ang huling pag-asa nila para makauwi. At nang bumigay ito, 3 lalaki ang nawala ng buhay. Ngayon, ganito ang usapan. Buwan-buwan gumagawa ako ng isang video para lang sa Patreon. Nandun na ang mga babala. Hindi mo yan makikita kahit saan pa. Kung gusto mo, nasa description ang links. Isa pang palaisipan sa mga awtoridad sa aksidenteng ito, paano nakaligtas si Anton? Paano nahulog ang isang tao mula sa taas ng isang 40 palapag na gusali gumulong sa mga tipak ng granite at yelo na gising na may butas sa bungo at pagkatapos ay nagawa pa ang isang pagpapakitang tibay na magpapabigay kahit sa isang profesional na atleta? Walang sagot ang ulat ng Forest Service ukol dito.
Sabi sa ulat, walang matibay na palatandaan kung paano nabuhay si Climber 4 matapos mahulog dahil sina Climber 1, 2 at 4 ay nahulog mula sa parehong taas at pare-pareho rin ang pagkakakabit nila sa piton. Para sa Forest Service, numero lang sila pero sa realidad, may mga asawang babae at ina na naghihintay sa kanilang mga asawa at anak na lalaki na makauwi at magdiwang ng araw ng mga ina. Ayon sa ulat, batay sa ebidensya, hindi dapat nabuhay si Anton. Pero kung babalikan ang matinding pagkahulog na yon, tanging paliwanag lang ay sunod-sunod na napakaswerteng pangyayari na nagpanatili sa kanyas buhay. Una, hugis ng makitid na lagusan sa bundok na nahulugan niya. Kahit bumagsak ng 400 talampakan, hindi nabagsak si Anton sa bundok na parang bote ng salamin. Ang makitid na daan ng yun sa bundok ay nasa 45 degree na anggulo. Dahil sa sobrang tarik, nadudulas at gumugulong siya habang nahuhulog. Sa bawat pagkakataon na tumama ang katawan niya sa tambak ng nyebe o dumulas sa bahagi ng yelo, unti-unting pinapabagal ng bundok ang bilis niya at unti-unting nababawasan ang momentum sa libu-libong maliliit na paraan, imbes na isang matindi at marahas na paghinto. At saka, may pampalambot pa ng bagsak. Tandaan, Mayo na noon. Malalim na ang pagkatunaw at basang-basa ang bundok kaya hindi ito yung matigas na yelo ng Enero na agad nagpapabali ng buto sa bawat tama. Mabigat at malambot ang nyebe sa bundok. Pagdating ni Anton sa ibaba ng 400 talampakang bagsak, hindi siya bumangga sa parang semento. Nahulog siya sa malaking basang kutson ng nyebeng tagsibol. Ang niyebeng yon ay napisil dahil sa bigat niya at nasipsip ang kinetic energy na sanay sumira sa mga lamang loob niya kung sa tuyong bato o nagyelong-yele siya bumagsak. Pagkatapos, andyan pa rin ang gusot. Nagising si Anton na nakagapos sa sapot ng lubid at gamit. Habang ang lubid ang humila sa lahat pababa, posible rin na ito ang dahilan ng kanyang pagkabuhay dahil nagsilbi itong magulong parasyutang panpreno na lumilika ng matinding alitan. Ang bigat ng 3 pang umaakyat ang nagsilbing preno kay Anton kaya napabagal siya at naabsorb ang pinakamasamang epekto ng pagbagsak. Pero ang talagang nagligtas sa kanya noong gabing iyon ay ang lamig. Nakamalay si Anton bandang 10:00 ng gabi. May hypothermia na siya. Karaniwan, sentensya na yon ng kamatayan pero sa isang lalaking may bitak ang bungo, pinababa ng malamig na hangin ang temperatura ng katawan niya kaya bumagal ang mga prosesong metaboliko na nagdudulot ng mabilis na pamamaga ng utak. Epektibong para bang nilagay ang ulo niya sa ice pop ng sapat na tagal para mahanap niya ang telepono na yon. Nakamamangha isipin. Kahit isa lang sa mga kondisyong ito, malamang kinuha na ang buhay niya. Noong Mayo 10, 2025 na iligtas nila siya. Nang tanungin si Anton ng isang reporter kung paano siya nakaligtas, sinabi niya, sa kabutihang palad, nakaligtas ako. Wala akong nagawang kakaiba. Sinuwerte lang talaga ako. Sinuwerte? Isang paraan nga yan para sabihin yan. Pinabayaan ng magkakaibigang grupo na bulagin sila ng pressure ng oras na humantong sa nakamamatay na pagkakamali. Ang susunod na aakyat ay isa sa pinaka-eksakto at obsesyonadong mountaineer sa kasaysayan. Nakaligtas siya sa isa sa pinakamapanganib na bangin sa mundo. Nakaligtas siya mula sa marahas na grupo na nagtangkang patayin siya gamit mga palakol sa yelo sa 23,000 talampakan. Isang umaga, lumabas siya ng tent para mag-ehersisyo sa 9,000 talampakan. Ang sumunod na nangyari ay hindi maipaliwanag.